Baby boy. Alam mo, nagustuhan ko yung kinain natin yung kwek-kwek. Oh my God, favorite ko talaga yun. Ay, ako din eh. Ang sarap ng kwek-kwek sa ng fishball. Diba? Oh my God! Siya nga pala, ipapakilala na nga pala kita kay mama. True ba? True. Ipapakilala mo yung pretty face ko sa mudra mo. Ang sweet naman ng baby boy ko. Si mama nga pala, rehelyosong tao yun. Kaya dapat naka-formal. Para naman decente tignan. Ha? Bakit? Anong mali sa suot ko, baby boy? Pretty ko nga dito eh. Wala naman. Siya nga pala rin. Dadaling rin nga pala kita bukas sa 5-star restaurant. Oh my God! De-date kita. Treat kita. Ikaw pa ba? Sweet talaga ng baby boy ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Kaya nga eh. Pero, mabalik tayo sa mudra mo. Kailan mo ba kayo papakilala? Sa lalong madaling panahon. Pero kailangan naka-formal ka ng suot Sige na nga, ta-try ko Pero huwag ka mag-alala. Pak na pak pa rin naman eh. Sige, tara na. Baby boy, ang laki pala ng bahay niyo. Hindi mo sinasabi sa akin. Di naman. Pero, kinakabahan ako. Pero okay lang yun kasi, alam mo ba yun, na-excite ako. Ano? Tara na. Ba? Let's go. Let's go na! Nasaan na ba yung mudra mo, baby boy? Na-excite na ako eh. Kaya nga eh. Ma! Si Sai nga po pala, girlfriend ko. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ang pula-pula? Tapos, hindi pa pantay yung pagkakalagay mo ng lipstick sa labi mo? Ay, sorry po tita, hindi lang na-blend. Kasi sa lips ko, ganda na talaga to. Alam mo, Iha, pwede naman maging simple lang. Katulad niyang paglalagay mo ng blush on, hindi mo na kailangan yan. Kasi kung maganda ka na, hindi mo na kailangan maglagay ng blush on pa. Buti sana kung ang paglalagay mo ng blush on, pantay. Hindi Katuwa-tuwa yung itsura mo. Sa totoo lang. At saka pwede ba, tumayo ka nga. Oh, tingnan mo yung pananamit mo. Tama ba yan? Maglalakad kayo ng anak mo sa subdivision dito papunta rito sa amin na ganyan ang suot mo. Maging maayos ka naman para walang masabi yung mga tao rito. Girlfriend ka pa naman ng anak ko tapos ganyan ang iaasal mo, ganyan ang itsura mo. Maging maayos ka naman. Mami, ano ka ba? Uso to, dumadaan sa TikTok yung get ready with me. Pwes, hindi ko gusto yung pananamit mo and the way you act. Ma! Ay nako, halika nga. Usap muna tayo. Kaya nga. Anak, ano ba nangyari sa'yo? Bakit kumuha ka ng ganyang klaseng babae? At ibabalandra mo pa rito sa mga kapitbahay natin? Ano ang mga kapitbahay natin? Mga chismosa? Giisip ka ba? Ma, mahal ko si Sai. Pwes anak, hindi ko gusto si Sai para sa'yo. Ano ka ba naman? Anak, hindi kita pinag-aral para kumuha lang ng kahit sino-sinong babae na lang dyan. Hindi ko nga maintindihan kung ano ba trabaho niyan. Kasi sa itsura niya, tingnan mo, ang kapal-kapal ng lipstick dahil mo pa nagtatrabaho sa beer house. Ano ba yan? Pokpok ba yung kinuha mo? Tapos papakilala mo sa akin? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay? Ano ka ba naman, JC? Mag-isip ka naman. Ay, mami. Hindi maganda sa ears. Tsaka, pokpok agad. Hindi ako pwedeng malandi lang. Kahit ganito po ako, disenteng babae po ako. Disenteng babae pa ba matatawag sa'yo? Ha? Ang kapal ng blush on, ang pula ng labi, kung manamit akala mo hostess na naglalakad sa may kanto. Yan ba masabi mong disente? At saka the way you act, alam mo, daig mo pa ang isang hostess. Ma, tama na ma. Ay, wait lang mother, parang over ka naman Tawagan ko yung sisterette ko. Hello, sis. Naku, kung ano pinagsasabi sa akin itong nanay ng boyfriend ko, paano naman hilaw, Diyos ko. O sige, send location ko na lang. Bye. Kahit sino pang isama mo, hindi ako makakayag na magsama kayong dalawa ng anak ko. Dahil hindi ka nababagay sa anak ko. Ma, huwag naman kayong ganyan kay Sai. Mahal ko si Sai. At saka, kung talagang makakilala niyo talaga si Sai, hindi ganyan yung pagkatao ni Sai. Relyoso rin yung babae. Nagsisimba rin yan kahit
araw-araw, linggo, kasama ko yan, ma. Nagdadasal rin kami. Hay nako, hindi ako niniwala. Dahil pagpasok mo pa lang sa loob ng simbahan, sigurado mag-uumuso ka na. Ikaw, papapasukin ka ng ganyan itsura mo, yung kapalang foundation mo at ang kapalang lipstick mo, tingin mo, hindi ka pagtitingin ng mga tao. Kaya ikaw, hindi ka na babagay sa anak ko. Sige na, lumabas ka na, labas. Ma, Sige na, Ayoko. labas. ma. Ayoko. Labas, sabi. Hindi nangaaway sa kapatid ko. Ay, lagot ka. Ay, anak, si Sir Aldrin, siya yung nagpasa ng loan ko para makabili tayo ng ganitong kalaking bahay. Sir Aldrin, anak ko pala si JC. At si Sai, kapatid ko. Ha? Kapatid mo? Oo, kapatid ko. Yung sanabihan mo makapal lang blush on, makapal lang lipstick, ganito manamit, hinusgahan mo kaagad siya eh. Hindi mo man lang inalam kung ano ba yung totoong ugali ng kapatid ko. Kahit ganito manamit to, pabait to. Actually, lagi nga to nagsisimba eh. Sabay pa kami tatlo ng anak mo. Sir Aldrin, hindi ko alam na kapatid mo siya. Pasensya ka na. Kahit ganyan ka pula ang pisngi at labi ng kapatid ko, valedictorian yan sa school nila. At walang lumalabas na masama sa bibig niya, hindi katulad sa bibig mo. Sir Aldrin, pasensya na. Kasi nadala lang ako ng... Kasi iba na nga yung mga kabataan eh. Kaya nadala lang talaga ako sa emotion ko at saka dun sa mga nakikita kong mga kabataan ngayon. Kaya sana patawad yun na ako sa mga nasabi ko. Sa'yo rin. Pasensya ka na. Tama, ikaw na rin naman nagsabi niyan. Na iba na ang relasyon ng mga kabataan. Kaya sana, tanggapin mo na lang yung relasyon ng anak ko tsaka ng kapatid ko. Naku, mami. Okay na yun. Basta ang mahalaga, boto ka na sa akin para kay baby boy. Alaga na dito, baby boy. Sige. Masaya ako para sa inyo. Pasensya na ulit.